Hello guys, so kumusta? So meron ako dito mga templates ng Sintra board na organizer, no? So ito is dagdag na idea para mas lalo kayong kumita guys sa inyong Sintra board business. So meron tayong tatlo dito. Yan, pakita ko lang sa inyo. Ganito guys yung itsura niya kapag nahati na natin yung Sintra board. Mapapansin nyo guys, karton pa lang yan kasi yan yung draft namin. So dalawang klase kasi yung ipiprint natin dito, no? Yung una, syempre yung sukat na ikakat natin yung Sintra board. Ito naman guys yung ididikit natin doon sa Sintra board. Or ito guys yung template for printing natin, no? So again, meron tayong panukat lang kasi pangit kasi kung iruruler pa natin, di ba? Mas matagal na trabaho yun. Ito kasi, i-print mo lang siya sa pinakamurang sticker mo. Yung pinakamura lang, para hindi sayang. Then pagka-print mo, ididikit mo lang to sa Sintra board, pwede mo na siya i-cut, no? Kaysa guhit-guhitan mo pa yung Sintra board mo. So ito, naka-ready templates na yan. Then ito again guys, yan editable yan and syempre printable yan. So ito guys yung mga nagawa na namin, yan yung mga sample natin. Yan, so hanggang baba yan guys, marami yan kasi marami tayong mga nagawa na dito, no. So pwede mong palit-palitan yan guys, no. As usual sa Canva lang namin yan ginagawa para mas madali. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung meron ng Canva dati, dapat di na ako nagpo-Photoshop kasi ang daling gumawa talaga sa Canva. Pa yung isa pang itsura natin. So pakita ko sa inyo guys. Yan, so ito naman yung draft na ginawa ko. Ganyan yung itsura niya. So karton lang rin yan kasi dyan tayo start sa karton tapos hanggang sa ma-perfect natin. Yan, so may mga sizes na rin tayo dito. Kasi guys, dito ako nagda-draft, no, para mas masukat ko talaga guys ng mas maayos. And syempre, hangga't maaari, makagamit tayo ng mas konting materials para walang sayang. Ito yung mga sukatan natin. Yan, so again, dalawang klase to. Yung una is yung panukat lang natin. So imbis na i-ruler mo, guhit-guhitan mo yung Sintra board mo, ito ididikit mo na lang to. Then pagkadikit mo, ikakat mo na lang siya. Ito naman guys yung mga printing templates natin. Syempre pwede mo ulit palit-palitan yan. Yan, and kapag nagawa mong palit-palitan yan, ganito guys yung pwedeng maging itsura niyan. Yan, ito yung mga gawa namin. So meron tayong mga marble. Ito ay color red, ito pink, ito black. Yan, so kayo bahala kung ano gusto nyo ilagay dyan. So pwede nyo rin lagyan ng logo yan, pero kami ginawa namin na para siyang tiles. Then next naman natin ay ito naman, yung isa pa nating ginawa. So ito naman parang drawer type na Sintra board organizer. So ganito yung itsura niya. Yan, yung draft namin. Then ito rin, meron rin siyang panukat. And syempre kapag nalagyan mo na siya ng mga design mo, ganito yung mga magiging itsura niya. Yan, ganyan. So ikaw rin guys bahala dyan, no, kung ano yung gusto mong ilagay dyan. So kung gusto nyo guys na makuha yung mga templates na yan, libre lang yan, maging mag-alala. So ang gawin nyo, mag-comment down below lang kayo ng hashtag #ThePrintingShop kasi yan yung sinisearch namin para alam namin kung sino may mga gusto, no? Tapos sesendan ko kayo ng link kung saan ba pwedeng i-download yan through Canva. So ito guys, libre to para sa lahat na to guys, no? Nag-avail ka sa amin o hindi, walang problema. Ibibigay ko pa rin sa ito guys ng free, no? Pero kung sa amin ka guys nag-avail, so maraming salamat sa suporta mo sa The Printing Shop. So isa lang ang pakiusap ko sa inyo, yung paulit-ulit natin na sinasabi, kapag in-avail nyo to guys, ay gumawa kayo ng sarili nyong kopya. Iba kasi ito na mismo ini-edit Pag in-edit nyo to guys, halimbawa nilagay nyo yung mukha nyo dito, so kung may mag-access ulit na panibago dito, makikita nila guys yung editing nyo. So malalaman nila na hindi kayo sumusunod sa instruction. So para hindi guys nakakahiya at alam natin na sumusunod kayo sa instruction, o gumawa kayo ng sarili nyong kopya. So gawin natin guys ay i-download muna natin yung template muna natin, yung sukatan natin sa Sintra board. So next na to, yung mga may design. So click mo lang tong share, then syempre click mo lang tong download. Pagka-click mo guys ng download, ang file type guys na pipiliin mo is PDF. Tapos syempre piliin mo lang yon, yung page 2 and 3. Check ko nga. Yan page 2, then page 3. So yan lang i-download natin. So download natin ulit. Tapos, so ilalagay ko lang dito guys page 2 to 3. Tapos click ko lang guys yung download. So guys, ito na download na natin. So next na gagawin natin, syempre click lang natin tong print. Then dito guys, lalabas to. So piliin natin dito guys is actual size. Tapos naka-portrait siya. Siyempre, portrait nga yan. Then, yung pages guys, naka-all. Kasi yung dalawang page nga ipiprint natin. So, punta lang tayo guys sa properties. Ang document size natin, ilagay mo siya guys sa A4. Then, after nun guys, siyempre, paper type. Gawin mo siyang plain paper. Then, yung quality natin guys, draft lang. So, hindi natin guys kailangan na magandang print dito. Draft lang yung kailangan natin. No? Kasi panukat lang naman natin to. Okay? Then, click natin tong okay.
Then click na natin to guys, itong print. So next naman natin guys, so balik tayo dito. Syempre, ang ida-download naman natin, yung inedit na natin, yung may print na. So ang ida-download ko guys is page 11 to page 12 and syempre page 13. Yan, so click ko lang tong share, then click ko lang tong download. Tapos ganun ulit, no? Click natin to, tapos select natin is PDF print. Tapos ang ilalagay natin dito ay 11 to 13. Yan, then click lang natin tong done. Tapos, syempre, download lang natin. So, ito guys, yung tatlong template for cutting na napili ko. Yan, so ito, saka ito. Then, yung dinownload ko naman guys na templates naman, yung may design na guys, so ito naman siya. Yan, so ito yung napili ko. Ito, tapos ito. So, gawin natin dito guys, syempre, click ko lang tong print. Tapos, dito guys, ganun pa rin. Naka all pages, actual size. Tapos, naka portrait. Then, dito tayo sa properties. Tapos sa properties natin guys, syempre hindi na siya naka-draft kasi may design na to. So ang printer ko dito guys sa ginagamit is yung Epson na L8050. So sa paper type natin guys, syempre pipiliin ko Epson Matte. Tapos sa quality natin guys, gagawin ko siyang high. Tapos punta lang ako guys ng more options. Tapos click ko lang tong custom. Tapos sa advance, ang pipiliin ko dito guys is ICM kasi meron na ako na ICM para sa 6 colors na pigment. Select ko lang siya, then click ko lang tong okay, then click ko lang tong okay. Then, syempre, print ko na siya. Patro, ang galing-galing ko rin mag-layout. Actually, hindi ako nag-layout niyan. So, dinownload ko lang yan, guys, sa Creative Fabrica. At ang maganda pa nun, guys, nag-offer sila ng free trial. So, kung gusto mo, guys, ma-avail yung free trial nila, so, meron akong link sa description section ng video na to. So, ang gagamitin natin guys na materials, syempre yung para sa panukat lang natin, yung pinakamura na sticker na pwede mo makuha. So, ito yung pinakamura guys, yung yellow back na tinatawag namin kasi yung likod niya guys is yellow. So, doon naman guys sa design, so ito naman yung gagamitin natin, syempre QWAF na vinyl na sticker. So, hindi natin guys gagamitin yung iTech kasi pinag-compare ko siya sa iTech saka dito, mas maganda guys yung print dito. Tapos, syempre, gagamit rin tayo ng mga phototop. Yan, so magta-try tayo ng iba't iba, yung mga bago natin mga phototop. So, meron tayong bago bukod dun sa mga dati na natin phototop. Ito yung holographic square, holographic snowflakes, holographic dot, holographic star, holographic fireworks, and syempre itong holographic flower. No? So subukan natin guys na magamit yung mga phototop natin para makita nyo guys kung ano yung itsura ng mga bagong phototop. So guys, habang piniprint natin, syempre may mga design. So ito na yung mga na-print ko, yung mga panukat. So actually, pwede ka naman hindi mag-print ng ganito. No? So pwede ka naman gumamit ng ruler and syempre ng ball pen. Tapos susukat-sukatin mo yung sinterboard para hindi ka na masayangan ng 2 piso na sticker. Pero yung oras mo guys sayang kasi kapag sinukat mo to ng, alam mo yun, yung ginaganyan-ganyan mo siya. So pag sinukat mo yan guys, hindi lang 10 minutes ang aabutin ka dyan, sobrang tagal. So mas maganda guys, mag-sacrifice ka na lang ng isang sticker para mas maganda rin guys yung sukat natin. Kasi minsan, alam niyo naman, kapag kakamay lang ng tao, madalas ang human error. So mga kailangan pa natin, syempre ito yung sinter board natin, yung PVC cutting mat para hindi masira yung mesa, syempre itong metal ruler, pen knife, kailangan rin natin to. So yung sinter board nga pala namin na binibenta, rigid type to, tapos 3mm siya. So ang ginagandahan guys sa sinter board namin, dalawa kasi inside nito. So ito guys, matte to, then ito naman guys is glossy, ano makikita nyo meron siyang liwanag, dito wala. So ito guys, meron siyang plastic cover. So, hindi siya agad-agad nadudumihan kasi nga meron siyang plastic. So, kapag ka nadumihan siya, pwede mo siyang punasan. Ito naman guys, ay matte siya. Ito guys, yung dumihin talaga. So, dito natin guys ididikit yung ating sticker. So, saktuhin lang natin dapat to kasi yung pinrint ko is borderless. Yan. So, very easy naman to idikit. Hindi naman siya parang screen protector na mahirap siya idikit. Ito guys, yung sukatan natin. Nakita nyo, meron siyang mga guhit. So, yung guhit na yan guys, yan yung ikakat natin. So, syempre, kuha ka lang ng metal ruler. Tapos, itong knife. So, ikat mo lang siya. So, wag mo mamadiliin kasi hindi nakukuha ng isang hagod dyan. So, ako guys, 3 hanggang 4 na hagod. Yan, so pangalawa, pangatlo, then sa pang-apat guys, sure na yan, ihiwalay na yan. Diba? Huwag kayong nagmamadali guys, no? Kasi kailangan guys na halos ma-perfect natin tong ginagawa natin. So next naman natin guys, syempre dito, so ganun ulit. So 1, 2, 3, 4. So ito guys yung nagawa natin, 5.85 by 8.27 inches. O di ba guys, mas madali siyang ikat kasi kung susukatin pa nga natin to, gagamit pa tayo ng ruler and syempre ballpinin pa natin yan. Minsan tabingi yung pagkakaguhit natin dahil nga sa tinatawag na human error. Pero pag printer talaga guys, WYSIWYG yan or what you see is what you get. So next natin guys, syempre ito naman, cut natin to. And makikita nyo guys, yung design talaga namin ay isang diretsyo na yan. Oh. Talagang pinag-isipan namin yan para hindi na kayo masyadong mahirapan. Yan. Then dito naman tayo. So may mga nagtatanong sa akin, pwede raw bang sliding cutter dito sa sinter board? Actually guys, kaya naman siya ikat ng sliding cutter. Kaso ang problema, kapag kayo ni sliding cutter mo to, may UP dito.
Kasi nga may ipit to eh. So, kailangan talaga ito. So, wala pa tayong nakikita na pangkat talaga ng Sintra board na mas mabilis. Bukod nga guys dito sa penknife. So, ito na guys yung mga nakat natin. Ito yung 5.87 by 8.27 inches. 5.79 by 3 inches. Ito naman yung 5.798 by 1 inches. So, dalawa to guys. Yan. So, yan yung unang batch na nagawa natin. Syempre, ang next na gagawin natin ay lahat ulit ito. Itong mga sukatan natin, ididikit rin natin siya guys dito sa Sintra board. And syempre, kakatry natin guys na katulad nga ng ginawa natin dito. Okay? So guys, ito nakat ko na yung mga Sintra board natin. Yan, so tatlong set ulit to. So ito yung unang set, then ito yung pangalawang set, then syempre ito yung pangatlong set. So bago natin guys assemblein yon, yung mga pinrint natin kanina, so ito guys yung mga printout natin. Yan, so again yung ginamit natin dito ay yung QAF na matte. Yan, so pakita ko sa inyo guys yung quality kapag ka L8050 yung ginamit natin na printer. So mahahalata mo dito guys na kapag 6 colors talaga ginamit natin na printer, hindi siya pilit. Kasi yung 4 colors medyo pilit yung pagkakakulay niya eh. Mahahalata mo dito eh. Pero ito makikita mo smooth na smooth to. Hindi ko masyado ma-explain eh. Pero yun yung tamang term para sa akin eh. Yung parang pinilit niya lang na makuha yung kulay na yun. Ganun guys yung nakikita ko sa 4 colors na mga printer. Pero sa 6 colors guys hindi. So sa mga nagtataka kung paano naging ganyan yung itsura ko, naging cartoons ako. So sa Google lang yan. Kasi ngayon marami ng AI eh. Kaya nagtaas guys yung presyo ng mga RAM sa computer dahil sa AI eh. Kasi lahat na lang nilalagyan ngayon ng AI eh. Malakas sa RAM yun eh. Yan. So ito pakita ko rin sa inyo. Ito. Yan o. So hindi siya mga pilit yung mga pagkakaprint sa kanya. Maganda talaga. So ang gagawin ko dito guys ay syempre ilalaminate natin siya ng phototop. So tatlong desk organizer guys yung gagawin natin. Kaya ang napili ko guys is tatlo rin na phototop. Pangit naman kung iba-iba ng itsura yung gilid, yung likod, di ba? Kaya isang desk organizer, isang klase ng phototop. Yan. So napili ko guys itong holographic square, then itong holographic star, and itong bago kong favorite ngayon, itong holographic na fireworks. So ang gagawin ko ay maglalaminate muna ako. So unahin ko na itong holographic square muna. So guys, syempre gagamit ako ng laminator kapag naglalagay ng phototop, no. So ingatan nyo guys yung laminator nyo kapag hot kasi tingnan nyo to. Ano, laki ng paso ko, grabe. Meron siyang takip dito eh, yung laminator. Kapag walang batagin guys, pwede nyo siyang alisin. Pero ako, nawala sa isip ko eh. Basta na ganun ko na lang tapos yan na. Laki oh, grabe oh. Yan, kaya ingatan nyo guys yung mga laminator nyo. So itong tatlo na to guys, yung ilalaminate natin. Syempre gagamitin natin dito ay itong mga holographic na square na phototop. So pag ilalaminate ulit natin to, syempre dulo-dulo dapat. Hindi pwede guys dito yung katulad ng ginagawa natin dati na paglalagay ng phototop, no. So dito guys, para maging dulo-dulo yan, ang gagawin mo dito ay syempre babalatan mo muna yung tuktok. So pag nabalatan mo guys yung tuktok, so itupi mo lang mga 1 inch, ganyan. Then saka mo siya ipatong doon sa printout mo. Yan, so ingat kasi kapag dumikit na to, mahirap na tong alisin. So ganyan siya guys. So kapag nagawa mo na yan, so gagamit na tayo guys again ng laminator natin. Yan, so ito isubo mo lang, then iran mo lang to. Dapat guys naka-cold Hawakan mo to kasi kakainin rin ng laminator yan. Mula dito hanggang sa kabilang dulo guys ay nalaminate siya. So gawin rin natin to guys sa iba. So guys, ito nalaminate na natin siya ng phototop. So pakita ko lang sa inyo yung mga itsura niya. So ito dito to banda, itong dalawahan. So ang itsura niya guys ay, so meron siyang fireworks sa loob. Yan yung bago natin na holographic na firework. Dito naman guys is tatlong vinyl yung na-printa natin, no? Kasi medyo malaki to. So ito naman yung holographic na square. Ito naman guys ay yung holographic na star. So guys, syempre unahin na natin to. Assemblein muna natin, okay? So meron tayo ditong dalawang sticker. Yan, so gawin natin guys ay syempre ikat ko muna to. So sa pagkakat guys, pwede kang gumamit ng sliding cutter or pwede kang gumamit ng ganito, ng ginagamit rin natin na pangkat ng Sintra board. So ipakita ko lang sa inyo guys yung iba't ibang option, no. So di ba lagi natin ginagamit sliding cutter. So ito okay rin naman to. Mas matrabaho nga lang, no, pero kung wala kang sliding cutter, tasakto rin to. So ito guys yung base natin, dapat yung mga ikakabit natin dito nakapatong siya. Yan, ganyan siya dapat, hindi ganito. Hindi siya sa labas, dapat nakabatong siya. Okay lahat dapat nakapatong. So, ilagay ko muna to, itong sa base. So, mapapansin nyo dito guys, no, sobra siya. Kasi itutupi yan dito. Para syempre, ito matatakpan rin to para hindi siya pangit tingnan. Okay? Then, syempre, idikit ko lang siya dito. So, sa weeding tool natin guys, yan. So, meron ditong squeegee. Yan. So, magagamit natin siya dito. Kasi ito yung pangdikit natin ng sticker. Yan. Para lapat na lapat talaga siya. So, gamitan natin ito. Siyempre, yung sobra nga kanina, itupi natin. Pero ito, ikat muna natin to. So, next guys, again, itong
sobra na to, no? So itupi natin. Yan, para dikit na dikit siya. Okay, so ganito guys yung itsura niya. Yan, tapos syempre sa bandang harapan niya, meron na rin siyang sticker. So nawala yung ganito na kulay puti. So hanapin natin yung mas malaki. Ito kasi 8.034, ito naman is 8.27, no? So dito tayo sa 8.27. So kunin naman natin tong isang to, then syempre dikit natin siya dito. Yan, makikita nyo na ito naman is saktong-sakto siya. Yan, wala siyang sobra sa gilid, pati sa ibabaw. Yan, syempre gamitan ulit natin ng squeegee para dikit na dikit siya. Tapos yung mga sobra na to, yung mga sobrang phototop, madali na lang ikat yan kasi may guide na eh. Yung mismong Sintra board, yun yung guide natin. So ito namang isa na to, yung 8.034 by 5.85. So makikita nyo dito guys na pag nilapat nyo siya, may sobra rin siya. So again, ganun rin gagawin natin, tutupirin natin to. Pati dito sa kabila. Okay, so sa magkabilang gilid guys, itutupi natin siya. So idikit lang natin para madali, ganyan na lang natin. Yung kabila rin. Yan, so ganito yung itsura niya guys. Then sa gilid niya guys, ganyan rin. Tapos dito rin, ganun rin yung itsura niya. So yan, meron na tayong tatlong nalagyan ng sticker. So ito guys, nagawa na natin yung tatlo, no? So ang gagawin natin ngayon is i-assemble na natin to. So unahin na natin guys yung base natin. Itong may color white, ito yung sa harapan. Itong may sticker, yan yung sa likuran. Tapos ito guys, itong may puti na to. So ito yung mas malaki, so ito yung sa bandang likuran, pero nakaganito siya. So yung glossy part guys, yan yung nasa harapan. So kuha lang ako ng glue, tapos idikit lang natin siya dito. Okay. So again guys, ito yung bandang likuran na. Pero hinarap ko lang dito para makita ko guys kung pantay silang dalawa. So pag nilagay nyo siya guys ng phototop, medyo mas matagal siyang dumikit kaysa sa walang phototop na Sintra board. Okay, so hawakan lang natin hanggang dumikit siya. So next na kailangan natin guys, itong dalawa na to. Yan, so hindi muna natin siya didikitan ng sticker. Okay, so ang gagawin natin dito is ididikit muna natin siya. So yung may sulat na part, siya yung nasa labas. Tapos itong glossy, siya yung nasa loob. So dito natin siya guys. So lagyan ko rin siya ng glue. Then syempre idikit natin siya dito. Then ganoon rin guys yung gagawin natin sa kabila. So again, yung glossy part, siya yung nasa loob. Itong may sulat, siya yung nasa labas. So idikit rin natin siya. Yan, so ganyan yung itsura niya. And makikita nyo dito guys na meron siyang sobra dito. Itong base natin. So next na kailangan natin guys, itong tatlong stick na to. Ito yung 0.5 by 5.85 inches. No? So dalawa siya. Then ito rin, kailangan rin natin to. So siguro nakikita nyo na kung saan to gagamitin. So again, yung may sulat, dito siya sa labas. Yan, so ilalagay natin siya dito. Okay, so idikit ulit natin. Then syempre sa ilalim rin, lagyan rin natin. Yan, para sure. So gano'n rin guys yung gawin natin sa kabila. Then syempre, dikit rin natin siya dito. Yan. Okay yan, so nakikita nyo, nagkakakorte na yung ating organizer. So next natin guys, syempre ito ay kakabit natin siya dito. Yan dyan. So lagyan ko rin to ng glue. Yan. So ganito guys yung itsura niya. So ang next na kailangan natin guys, syempre yung sticker natin na to. So gawin natin, ikat ko ulit siya. So ito naman guys ay ididikit natin dito. Yan. So mula dito sa dulo na to hanggang dito. Okay, so nakarap siya. Okay, so ito na yung nakat natin na sticker. Syempre, didikit natin siya dito ulit. Then, syempre, patupian dito. Makikita nyo dito guys na may sobra pa siya dito na sticker, no? Kasi patupi pa yan dun guys sa loob. So ikat lang natin dito para guys pwede nating itupi papunta dun sa loob. Para mas maganda guys tingnan. Diba? Lahat naka-cover. Hanggat maaari walang makikita na Sintra board. Yan. So gawin rin natin yan sa kabila. So yung mga sobrang phototop na to alisin natin. So ngayon naman gamit naman tayo ng gunting. So syempre kung wala pang masyadong gamit, kung ano lang available dyan sa bahay nyo, pwede na yan. Then ganun ulit gagawin natin. Okay. Then, syempre, tupi natin dito ulit. So, ganun ulit gagawin natin. Gupitin natin dito. Kasi nga, guys, sobra yan papunta dun sa loob. Yan. So, ganitong angulo naman tayo. Okay. So, ganito guys yung itsura niya. Makikita nyo hanggang dito. Yan, sa loob, meron tayong sticker. Yan, para mas maganda siyang tingnan. So, ito na tayo guys. Ito ng sticker na to. So, gupitin lang natin siya. Kunin natin tong sticker na to. Then, siya yung idikit natin dito naman. Okay. Tapos, kaya may sobra ulit yan. Kasi itutupi rin natin to ulit na paloob. So ganito guys yung tsura ng loob niya. So next natin guys na ilalagay ito naman. So wala talaga siyang sticker. So dito yan banda sa gilid. Kasi dapat kasya yung notebook. So ang pinagsukatan namin itong notebook na to. Yan. So gawin natin guys. Syempre dikit ko rin to. So sa mga sulok-sulok na ganyan guys, maganda ito yung gamitin nyo. So sa loob ng 3 frag glue guys, merong ganito. Para siyang nozzle na maliit. Okay. So lagyan rin natin siya. Yan, para saktong-sakto lang siya. Yan o. Ang ganda ng pagkakalagay kapag ganito. Manipis na manipis siya. Then syempre ang last na ilalagay natin. So ito na. Yan. So ganito natin siya ikakabit. Yan, ganyan. Okay? So, syempre, gamit ulit tayo nito. Yung may nozzle para mas manipis yung dikit natin ng glue. And syempre, mas maganda yung dikit natin ng glue. Then, syempre, dito rin sa kabila. Tapos, syempre, dito rin.
Yan, so mas madali kasing apply pag gumagamit tayo nito. So ito na guys yung finished product natin. So meron pa akong isa pang nagawa dito. Yan, so kung paano siya ginagamit, syempre yung kanina nga yung notebook natin. So ilagay lang natin siya dito. Yan, then halimbawa itong ruler, lagay natin dito yung ruler. Syempre itong gunting, lahat ng pwede mong ilagay na maliliit. Yan, so pwede natin siyang ilagay dyan. So meron akong ginamit dito na scented paper. Syempre ang pinrint ko dito, eto, mga kalendaryo. No? So ito sukat na to dito. Yan, so ilalagay natin siya dito. Yan, so ganyan guys tsura niya. So pag natapos na guys yung January, syempre ikutin lang natin kasi nasa likod niya is yung February naman. Di ba? Ang ganda ng pagkakagawa natin. So organized na yung buhay natin ito. So kung wala kayo guys na scented paper, no, so pwede kang gumamit ng ordinary na photo paper tapos ilaminate nyo na lang para tumigas kasi itong scented paper ay matigas talaga to. Kaya nga L8050 yung ginamit natin na printer dito kasi L8050 yung pwede kang mag-print sa mga kapal na papel. No? So pwedeng ganito. So medyo bitin to eh. Yan. So mas malaki na lang dito ilagay nyo. Yan. So ganito guys yung itsura ng ating final product. Diba? So pakita ko sa inyo guys. Syempre sa gilid. Ganyan yung itsura niya. Then sa likod. O diba? Kitang-kita nyo lahat na coveran. Tapos dito rin guys. Oh, very nice. Tapos ganito guys itsura ng top view niya. Oh, yung sa ilalim. Syempre kulay puti pa rin yan. No? Kasi hindi naman nakikita yan eh. Yan, so ilagay ko muna siya dito guys. Hello guys, yung mga ayaw na mahirapan sa kanilang printing business. So meron kaming ino-offer na hard drive na punong-puno na siya guys sa mga printing templates. So 100,000 mahigit guys ang laman yan. Maganda pa yan guys na 2.5 talaga yan. Pero sabihin mo lang guys sa aming FB page na para itong video na to para ibigay sa iyo ng 1.5. So next naman natin guys ay ito, yung medyo marami na print natin kasi tatlong ganito yung na-print natin. Okay, so ito naman ay holographic na square. Ganda, di ba? Then syempre ito yung mga nakat natin na Sintra board. So ang gagawin natin ngayon guys, syempre i-assemble rin natin siya. So again guys, ito ulit yung base natin, 8.27 by 3 inches. So yung ilalim niya, yung glossy part, tapos dito tayo naglagay nung sukat natin. Kupitin na lang natin to. Ito kasi yung sticker ng ating base. So ang pagdikit nito guys ay ganito. Yan. Kasi yung sobra na to, irarap natin ulit. Yan. So ganyan siya. Yan. Then syempre, itupi natin to. Para tayo nagtutupi ng sushi. Yan. Then ito rin, tupi rin natin siya. So next na kailangan natin yung mga 4 inches natin. So ito 4 inches, ito 4 inches, ito 4 inches, then ito rin 4 inches. So gagawa tayo ng parang kahon. So ito, nakapatong siya dito. So syempre, dikit lang natin to dito. So ito naman yung gagamitin ko kasi hindi naman siya sulok. Yan, so again, yung may letra, nasa labas siya. Then next naman natin, syempre sa kabilang gilid. Then syempre guys, yung tuktok niya o yung gilid niya. Depende sa view mo. Okay yan, so nakagawa na tayo ng box. So ito rin yung isa ko pang ginawa. So syempre, lagyan ko rin to ng takip. Yan. So gawin natin guys, syempre patuyuin muna natin siyang dalawa. So habang pinapatuyo natin siya guys, no, so ikat rin natin to. So next natin na gagawin guys, itong mahaba na to ay ito yung ipandidikit natin dito. Okay, so again, may sobra siya dito sa ilalim. Tapos dikit natin siya dito. Then ito guys, paikot to. So ganito guys yung itsura niya. So next na gagawin natin, hiwain natin dito sa kanto. Yan, then sa kabila rin. So gawin natin, ganito natin siya. Yan yung isang kinat natin na yung isang part lang Okay, so ganyan siya guys. Then itong tatlong gilid ay nakababa pa rin siya. So ganoon rin gawin natin dito guys sa isa pa. So ito guys yung nagawa na rin natin. So dalawa dapat siya. So ganoon ulit guys yung gagawin natin. Syempre pupunitin lang natin dito. Yan, tapos dito rin. Yan, dapat natutupi siya. Then next gagawin natin, syempre kunin natin to ulit. Yung una nating ginawa. Tapos ipapatong natin siya dito. So makikita nyo guys itong sobrang sticker na to. Dapat didikit siya dito. Okay? So ganyan. O, diba? Saktong-sakto. Madikit yung sticker natin pero syempre gamit pa rin tayo nito para dikitan natin doon sa loob. Okay, laking tulong talaga nitong nozzle na to eh. Then, gano'n rin guys gawin natin doon sa kabila naman. So, yung hiniwa natin, then syempre, ipatong natin to ulit. Yun, so ganyan siya guys. Then, syempre, dikitan natin ulit doon sa loob. So, ganito guys yung nagawa natin. Then, next natin guys, ito naman. So, makikita nyo naman kung saan natin ilalagay eh. Syempre, dito natin ilalagay yan. Okay, so dito. So, syempre, dikitan natin ulit dito. Then, lagay natin siya dito. Okay, so ganyan siya. Then, syempre, dito rin sa kabila, dikitan rin natin to. Then, next na natin lang ilalagay guys, syempre ito dun sa tuktok. So next natin guys na ididikit, syempre dito naman sa gilid. Yan, so gamit tayo nito. So ipitin nyo lang para maganda yung kakadikit natin. Then lagyan rin natin dito. Yan, so ganito guys yung itsura niya. So next natin guys, syempre ito naman. So nakikita nyo naman kung saan nilalagyan, no? So lalagay natin siya dito. Tapos syempre paikot ulit siya doon. So last na kailangan natin guys, syempre ito. Itong 5.85 by 8.27. Tapos syempre may pinrint ako dito. Ito naman kalendaryo to. So, bawat isang
hati nito is 6 na buwan. So January hanggang June, ito naman is July hanggang December. So ganun ulit gawin natin. Syempre ikat ko lang to. Syempre dikit ko siya dito. Yan, so ganito guys itsura niya. Then syempre sa kabila, idikit rin natin yung kabilang part. Syempre mga sobrang phototop, gupitin lang natin. So ito guys yung itsura niya. Then ang next na gagawin natin dyan ay ididikit natin siya dito. Yan, sa bagandang gitna nito. So syempre gamitan ulit natin ng glue. Dito rin, lagyan rin natin dito ng glue. So ito na guys yung finished product natin. Okay, so meron tayong kalendaryo. So nandito yung January to June. Then nandito naman yung July to December. Yan, so pakita ko sa inyo guys. Syempre sa gilid, ganito yung itsura niya. Then sa likod niya, ganyan. Ay, sa harapan niya pala to. Tapos ito ulit. Then ito yung sa likuran niya. So hanggang ilalim niya guys, no, meron siyang cover. And so para mas gumanda pa siya guys, no, so meron tayong nabibiling ganito. Kalimutan ko yung tawag dito, pero maglalagay na lang ako ng link sa description section ng video na to kung saan to nabibili. So ilalagay mo lang siya guys sa mga corner ng Sintra board. Ganyan siya. So tawag pala dito is corner protection. Yan, di ba? Lalo siyang gumanda. So ito yung gawa natin. Then meron pa tayong isa pa dito. Pwede tayong maglagay ng mga gamit dyan. So lagay natin dito yung gunting. Tapos lagyan natin ng ballpen. Lagyan natin ng plies. So dito rin, lagyan natin ng ballpen. O pentel pen. Ballpen ulit. So lagyan pa natin siya ng iba pa. Ito yung January to June. So pagtapos na guys yung June, so hindi mo kailangan guys magpunit ng kalendaryo, no? So kailangan mo lang ay ikutin to. Yan. So July to December naman. 'Di ba? Very nice. Napakaganda, napakahusay, napakatindi, napakagaling ng ating mga Sintra board na organizer. 'Di ba? Sino ba naman mag-aakala na ginawa lang natin 'yan on the spot? So ito guys yung final na Sintra board natin. Okay, so ito mas marami itong pyesa. Oh. So ito guys yung base natin, 8.27 by 3 inches. Unahin na natin to guys, itong likod. So ang gawin natin dito guys, di muna natin siya lalagyan ng sticker. So ididikit muna natin to. Ganyan. Grabe no, para ka nagbi-build lang ng Lego. Okay, so hintayin lang natin siya matuyo. So next natin guys, syempre itong 2.882 by 2. So dito naman natin siya ilalagay. Hindi siya guys nasa gilid, nakapatong siya lagi. Idikit ko lang to ulit. Okay, then dito rin. So syempre sa kabila rin, ito rin nilalagay natin, 2.882 by 2 inches. So lagay natin dito. Yan, so meron na tayong trono. So next natin guys, ito naman 8.27 by 2.882. So dito natin siya guys ipapatong. So next na gagawin natin, ito naman papatong natin siya dito. Yan, so ganyan siya. So magkabilaan ulit tayo. Yan, so ganito yung itsura niya. Igilid muna natin to guys, patuyuin muna natin siya. So next na gagawin natin ay gagawa tayo ng drawer. So ang gagawin natin dito guys, syempre ito ulit yung base natin. Ito yung likuran, tapos ito yung dalawang gilid. Yan, ganyan. So, idikit muna natin guys. Unahin muna natin yung dalawang gilid. Yan. Then, syempre, dito rin, dikit rin natin yung kabilang gilid naman. Yan. So, ganyan. Then, yung likod guys, ito. Yung likod natin. No? So, pag ganito siya. So, magkabilang gilid, lagyan rin natin ng pandikit. Okay, sa kabila rin. Yan. So, mabilis lang naman siyang tumikit. Then, next natin guys, syempre, yung harapan. So, yung harapan natin guys, bago natin siya idikit, lalagyan muna natin siya guys ng sticker. So, ito yung gagamitin natin na sticker. So, ganda sana to kung sliding cutter no? Pero, pinapakita ko lang sa inyo kahit gunting lang, pwede. Yan, so pag nagugupit kayo guys ng gunting, huwag nyong nilalagari. So isang hagod hanggang dulo. Ang gagawin natin ay ididikit natin siya dito sa 8.5 by 3. So ganun ulit, dapat cover yung mga gilid niya. So pag dinikit mo siya guys, nasa bandang gitna dapat siya. Yan, so ganyan itsura niya guys. Siyempre gupitin lang natin dito. Yan, so gawa tayo ng rectangle dito or square. Yan, so ganyan siya guys. Then gawin natin sa 4 na sulok. Then siyempre next na gagawin natin dito ay itutupi natin siyempre. Yan, so ganito guys tsura, di ba, para siyang kahoy. Ganda. So kuha lang tayo nito guys, yung eyelet, kasi hindi natin siya guys magagamitan ng puncher kasi bandang gitna natin siya bubutasan So gawin natin, butasin na lang muna natin ito. Yan, okay. So bilugin lang natin siya. Yan, so pag nabilog na natin siya guys, para hindi pa siya pangit tingnan, nakatulad nito, no? So lagyan natin siya nito nung eyelet. Yan, so na-shoot na natin siya guys. Siyempre, alisin lang natin yung mga sobra. Tapos gamit tayo guys ng any na magandang tali. Tulad nitong ribbon na to. Or pwede rin jute string. Yan, so itusok lang natin siya doon. Lagyan natin siya ng glue. Yan, so nadikit na natin siya guys. So ganito yung itsura niya. Ito guys yung next na kailangan natin. So ito guys, wala tong sticker. Tapos ilalagay natin siya dito. So sa bandang ilalim niya guys is pantay. Yan, so ganyan siya. Pero sa magkabilang gilid niya may sobra. Pati guys sa ibabaw niya guys is may sobra. Pero bago natin siya idikit, so lagyan muna natin siya ulit ng kolorete.
Ito nga, itong corner protector. Saka natin siya guys idikit dito. So again, sa ilalim, pantay. Okay, so patuyuin lang natin to guys. So next na gagawin natin guys, syempre meron pa tayo dito mga sticker. So gupitin lang natin to. Okay, so kunin natin to guys. Then syempre idikit natin siya dito. Yan, ganyan. So next na gagawin natin, gamit tayo nitong pen knife. Kailangan natin dito na matalim. So pagkagupit mo nun, ito itutupi mo siya. Yan, so papunta siya dito. So meron siyang sobra dyan, huwag kayong mag-alala kasi mamaya papatungan rin natin yan. So kailangan natin matakpan yung mga puti. Yan, so kaya sabi ko sa inyo kanina, kailangan ng matalim na blade dito. Kasi pag mampurol yung blade mo, hindi pwede yan. Pi natin to. Yan, ganyan tsura niya guys. Okay, so gawin rin natin dyan sa kabila. So next natin guys, syempre itong final na sticker natin. Okay, so gupitin lang natin to. So wag nyo siya guys hatiin sa gitna, buo talaga yan. Then ang next na gagawin natin dito, syempre alisin natin siya doon sa dikitan niya. Dikit natin siya dito. Yan. Okay, tapos pababa yan. Okay, then syempre hanggang dito yan, 'di ba? Talagang sukat na sukat yan. Kailangan malimit natin yung mga color white eh. Okay, so ganito guys yung itsura niya. So dito guys, pwede natin ditong lagyan ng kalendaryo ng kamukha ng ginawa namin na to. So pinrin ko siya guys sa tin na paper. So next na gagawin natin guys, syempre bubutasan natin dito. So dito guys ay gagamit na tayo dito ng puncher with eyelet. Okay, so butasan lang natin siya dito. Okay, so 1 down. So gawin natin guys mga 2 inches yung pagitan nilang dalawa. So lagyan ko na lang ng marka dito. So syempre butasan rin natin ng isa rin dito. Yan, so nabutasan na natin siya guys. Syempre yung kalendaryo nga natin kanina. So butasan rin natin to. So lagyan ko lang siya ng marka. Yan kung saan natin bubutasan. So this time guys, gagamit tayo nitong warrior puncher. So hatiin lang natin to para hindi bumara. Yan, so lagyan natin ng stopper. Okay, 2 down. Tapos naalala niyo yung ginagamit natin lagi, itong keyring. Lagay natin dito, tapos sara natin. Then, syempre, isa pa. Yon, ganda. Lagi natin nilalagay para lalong gumanda itong corner protection. So, ilagay natin siya dito. Then, pingutin lang natin. Dito rin guys yan, pingutin rin natin yung kabilang tenga niya. So, sa kabila rin guys, syempre, lagyan rin natin ng corner protection. Yan, so ilagay na rin natin siya dito. Para mas lalo siyang gumanda. Kasi, bukod sa protection na to, pampaganda to eh. Naalala niyo yung drawer natin kanina na ginawa? So ito siya. So syempre suksok lang natin siya dito. Yan. So sakto naman yan. Okay. So nahuhugot rin siya. Yan. Kaya to guys may sobra para hindi siya shumut dun sa loob. And syempre kapantay nito yan. So again sa loob ng drawer pwede natin lagyan ng kung ano-ano yan. Ilagay natin to. Itong ball pen. Ito ulit. So dito guys may nakalagay na remember kasi meron tayong sticky note dito. So yan yung pinagsukatan namin. Tapos halimbawa, re-remind natin yung sarili ko. Vlog time, 7 p.m. Yan. So usually, 7 p.m. tayo nag-upload, di ba? So kunin mo lang siya, then pwede mo siyang idikit dito. Oh, ha? Ang husay! Napakatindi, pakagaling. Siyempre, meron pa yung drawer, di ba? So, isa sa mga pangarap ko, maging karpentero eh. Kalahin mo nakagawa ako ng drawer sa pamamagitan lang ng Sintra board. So, itong mga gamit natin, pwede natin siyang ilagay dyan. Huwag lang masyado mabigat ha. Sara na natin yung ating drawer. So, syempre, meron pa tayong isang ginawa rin dito. Ito, mas plain naman to. Then, ito is para siyang blackboard. So, may drawer rin yan dito. So, imagine nyo guys, so, nakagawa tayo ng ganyan sa pamamagitan lang ng Sintra board. So, ayan guys, sa wakas, natapos na rin natin lahat yung ating Sintra board desk organizer na meron siyang calendar na mga ideas. So dagdag idea na naman ito para sa mga nagbi-business ng Sintra board. And syempre para sa mga nag-avail ng package. So kung meron kang printing shop at wala ka pang Sintra board na business, so maganda guys, simulan mo na rin yan. So kung gusto mo guys mag-start yan, syempre meron kaming package na i-offer sa'yo. Hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shop. And maganda pa nga guys, so kapag ka nag-avail ka sa amin, syempre i-guide ka namin katulad ng mga ginagawa namin ngayon. And nakita nyo naman guys yung mga Sintra board na gawa natin, halos full wrap sila. Hindi ka mukha nung una nating gawa na marami siyang patsi-patsi ng mga puti. Pero this time guys, halos full wrap yung mga ginawa natin, kaya mas presentable siyang tingnan guys, and syempre mas malinis siyang tingnan. And maganda dito guys, no, marami itong pwedeng maging target market. Meron niyang home use, pwede guys sa school, and syempre pwede sa mga offices. So sa mga templates naman guys, itong ginawa ko na to, so kahit di ka guys taga-avail sa amin, ibibigay ko na sa iyo ng free yan. So ang gawin mo lang guys, syempre mag-comment down ka lang dyan sa may comment section ng hashtag The Printing Shop. And ire-reply namin sa inyo guys, syempre yung download link ng mga Canva templates na to. So syempre kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo nang kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa printing. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and bye!
Bye! Printing shop, ayos na sulit pa.